Sa ibang araw makikita natin silang nag-aalmusal at pinuri ni Lizelle ang sarap ng pagkain, pero hindi ito pinaniwalaan ni Hill at biglang pumasok ang kapitan ng mga kabalyero at nagtatanong tungkol sa isang lalaking nagpapanggap na maharlika at nakikituloy sa lugar na iyon. Nagalit ang may-ari at binanggit na huwag pagbibintangan ang kanyang mga bisita ng mga kakaibang bagay, pero nagpumilit ang kapitan at humingi ng pahintulot para i-verify kung totoo ang impormasyon at doon niya nakita ang ating bida na umiinom ng tsaa. Nanlalamig siya at inakalang isang maharlika ito kaya't humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos, pinakalma siya ni Lizelle at nilinaw na hindi siya maharlika kundi isang adventurer at di naniwala ang lalaki, sinabing huwag siyang gawing bata at huwag magsinungaling. Pagkatapos nito ay lumabas sina Lizelle at Hill at naglakad patungo sa gubat para simulan ang kanilang araw bilang mga adventurer. Binanggit ng ating bida na umaasa siyang marami siyang matututunan muli mula kay Hill at sinabihan siya ni Hill na tigilan na ang ganoong pananalita dahil kung magpapatuloy siya, hindi siya mapagkakamalang isang adventurer. Naunawaan ito ni Lizelle at humiling na lang naturuan siya ng maraming bagay at iginiit ni Hill na hindi rin iyon bagay sa kanya. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at itinuro ang isang direksyon kung saan may isang daga at nagulat si Lizelle sa buhay doon, lalo na sa sobrang laki ng daga. Ipinaliwanag ni Hill na iyon ay isang daga sa kapatagan na isang halimaw at kapag nakapatay sila ng 10 sa araw na iyon, matatapos nila ang misyon pero dahil napakabilis ng mga ito at kailangan niyang mag-ingat, hindi ito narinig ng ating bida at agad siyang nagsummon ng isang mahiwagang sandata at pinatay ang daga. Tinanong siya ni Hill kung hindi ba siya kayang lumipas kahit isang minuto nang hindi nananakot ng mga tao. Humingi ng paumanhin si Lizelle at tinanong kung natakot ba siya at sumagot si Hill na kahit sino ay magugulat kung biglang may lilito na ganoong bagay at bumaril. Tinanong ni Lizelle kung sa mundong iyon ay bala ba ng tingga ang gamit ng mga baril. Kinumpirma ito ni Hill at ipinaliwanag ring napakahirap gamitin ang mga iyon at dahil dito, sinabi ni Lizelle na iba ang sa kanya habang ipinapakita kung paano niya inilalagay ang baril sa kanyang ulo at inilagay ni Hill ang kanyang kamay, pero hindi siya nasaktan nang pumutok ang baril. Ipinaliwanag ni Lizelle na ang mga bala ng baril na iyon ay hindi tingga kundi mahiwagang bala at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpatay sa 2 pang daga, at nagpatuloy sila sa misyon at pagkatapos nilang matapos, bumalik sila sa guild at pumili ng panibagong misyon. Nakakita sila ng isang misyon tungkol sa pagkuha ng mga bagay hanggang ika-5 palapag ng labyrinth para sa isang collector ng mga labyrinth at kailangan dito ang sertipiko ng pagsusuri ng halaga, at ang base na gantimpala ay 10 pilak na barya. Sinabi ni Gilda na ang kanilang ranggo ay sapat para makarating hanggang ika-5 palapag at sa ganitong mga kondisyon, maganda ang gantimpala at dahil dito ay napagdesisyonan ni Lizelle na kunin ang misyon at lumapit siya kay Stud at umupo. Ipinakita ang misyon habang ginagawa ng lalaking may itim na buhok ang pagrehistro ng kahilingan at tinanong siya kung may tanong ba siya. Tinanong ni Lizelle kung talagang kahit anong bagay ay pwede at kinumpirma ito ni Stud at ipinaliwanag na basta't ito ay isang bagay na matatagpuan lamang sa loob ng labyrinth ay agad na tatanggapin. Natuwa rito si Lizelle at sinabing perpekto iyon para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa ng iba sa lugar na iyon. Ibinunyag ni Stud na nakahanap sila ng bagong labyrinth ilang araw na ang nakalipas, kaya plano nilang lusubin ito ngunit mukhang napakahirap para sa kanila dahil kamakailan ay ilang oras na silang nandoon. Tinanong ni Hill kung anong silbi ng nakaupo lang at nakatitig sa mesa ng tahimik at nilinaw ni Stud na hindi ang mga halimaw ang mahirap, kundi ang mga palaisipan dahil sinasabing puno ang labyrinth ng napakahirap na mga palaisipan at gusto nila itong malutas sa lalong madaling panahon. Naunawaan ni Hill na hinahabol nila ang bonus sa pagkumpleto ng labyrinth at nagtanong si Lizelle kung ano ang ibig sabihin noon, kaya ipinaliwanag ni Hill na ito ay isang gantimpalang ibinibigay ng labyrinth sa unang makakatapos nito. Idinagdag pa ni Stud na ang pagiging unang makakumpleto ay may epekto rin sa ranggo. Dahil dito ay halos wala ng mga adventurer na tumatanggap ng mga trabaho at sinabi niya sa ating bida na kung interesado siya, maaari niyang silipin ang mga mesang iyon dahil naroon na ang unang lumalabas na cryptogram at tinanong ni Lizelle ang opinyon ni Hill, ngunit sinabi nito na huwag niyang subukan iyon dahil desidido na sila kung saan sila pupunta. Dahil tapos na ang rehistro ay paalis na sana sila pero nakaramdam ng pagkamausisa si Lizelle at humiling ng sandali para makasilap muna. Lumapit siya sa isang blondeng lalaki at matapos basahin ang mga tala nito,
Pabulong niyang sinabi na ang mga iyon ay mga numero mula sa isang napakasinaunang wika at maayos ang pagkakaayos. Pagkasabi nito ay umalis siya at naiwan ang lalaki na naguguluhan at tinanong siya ng kanyang mga kasama kung may ninakaw bang impormasyon sa kanya, sumagot ang blondeng lalaki na wala at bagkus ay kabaligtaran pa nga. Samantala kasama ang ating bida ay makikita silang naglalakad sa kagubatan. Hindi maiwasan ni Lizelle na isipin ang mga sinaunang titik na iyon dahil kilalang-kilala niya ang mga iyon at dahil sa pag-iisip, napatanong siya sa sarili kung ang mundong iyon ba ay ang nakaraan o ang kasalukuyan ng sarili niyang mundo. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating sila sa labyrinth at binuksan ni Hill ang pinto at pumasok sila. Sa loob ay naglalakad si Lizelle nang walang pag-aalala habang hinahanap ang mga bagay na kailangan. Sinabi ni Hill na talagang random ang mga ito at wala silang magagawa kundi maglakad lamang. Tinanong ni Lizelle kung may boss ba sa pinakamalalim na bahagi at kinumpirma ito ni Hill pero nilinaw na hindi naman ito malakas. Biglang may palaso na tumama at agad na pinrotektahan ni Hill ang ating bida at tinanong siya ni Lizelle kung bakit sa tingin niya ay na-activate iyon sa kanya. Sumagot si Hill na hindi niya alam pero dapat pa rin siyang maging mas maingat sa paglalakad sa lugar na iyon. Pagbaba nila sa isang hagdan ay nakarating sila sa isang silid na may dalawang baul at binanggit ni Hill na napakaswerte nila na lumitaw ang mga ito sa ikalawang palapag. Binuksan ng ating bida ang isa at may natagpuan siyang kakaiba at bumalik sila sa tagasuri sa simula at ibinigay ang dalawang stuffed toy, at tinanong ang opinyon nito kung magkano ang halaga ng mga iyon at nag-alinlangan ang lalaki at sa huli ay sinabi na hindi ito ganoon kahalaga, pero pwede naman daw niyang bilhin. Binanggit ni Lizelle na hindi na kailangan at humiling lang siya ng sertipiko para sa halaga nito bilang mga bagay mula sa labyrinth. Habang iniisip kung paano niya ito ibibigay ay naisip niyang balutin ito ng pambalot na papel at lagyan ng laso kaya't sa gabi, makikita ang mga regalo sa reception ng guild at si Stud ang nagbabantay sa mga ito habang nasa kanyang silid. Ikinwento naman ni Lizelle kay Hill ang tungkol sa mga taong nakasama niya noong umaga yaong mga tinulungan niya sa cryptogram. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga iyon at sakto namang lumitaw ang mga taong iyon sa harap ng tinuluyan. Ngayon ay makikita natin silang nagtitipon at ipinakilala ng leader ng grupo ang sarili at humingi ng tulong sa ating bida para makausad sa susunod na yugto ng labyrinth. Humingi si Lizelle ng 50% ng kabuuang gantimpala na para sa lalaki ay isang nakakatawang hiling. Dahil dito ay ipinapaalala ng ating bida na wala siyang mapapala kung tutulong lang siya ng libre. Nilinaw niya na kung gugustuhin ng lalaki ay maaari naman siyang pumunta mismo sa labyrinth kinabukasan at nang marinig ito, kinabahan si Ain kaya pumayag siyang ibigay ang kalahati. Kinabukasan habang natutulog ang ating bida ay pumasok si Ain at ang kanyang grupo sa silid niya na may pahintulot ni Hill, hiningi ni Lizelle ang mga tala at pagkatapos basahin ang lahat, pinalapit niya ang lalaki na halos antok pa at ipinaliwanag niya kung ano ang dapat gawin. Kaya nagsimulang magsulat ng mabilis ang blondeng lalaki at gayunman, muling nakatulog ang ating bida at maya-maya ay nagkita sina Lizelle at Hill sa guild habang tinitingnan ang mga available na trabaho. Napansin ni Lizelle na hanggang ngayon ay wala pang humihiling ng bodyguard. Giit ni Hill na huwag na siyang umasa roon dahil kailangan muna niyang umabot sa ranggong C para tumanggap ng ganitong mga gawain. Biglang dumating si Stud at humingi ng sandali sa ating bida dahil dumating na ang taong humiling ng trabaho noong isang araw at nais siyang makilala at ayon dito, labis itong nasiyahan sa ibinigay sa kanya at gusto siyang pasalamatan ng personal. Sumama ang ating mga bida at makikita silang naghihintay sa isang pribadong silid at maya-maya, pumasok ang isang maayos manamit na blondeng lalaki at nang makita ang ating bida ay inakala niyang nagkamali siya ng silid, ngunit sinabi ni Stud na tama siya. Binati siya ng ating bida at ipinakilala ang sarili bilang tao na tumanggap ng kanyang kahilingan, namangha ang lalaki at binanggit na hindi pa siya nakakita ng adventurer na tulad niya at inanyayahan niya itong umupo, ipinakilala ang sarili bilang isang Viscounty at pinuno ng military police. Dumiretso siya sa punto at iginiit sa ating bida na lubos siyang nagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makita ang mga bagay na napakagandang binalot. Habang umiinom ng kaunting tsaa ay nag-iwan siya ng isang gintong barya sa mesa at ipinahayag na ituring iyon bilang bayad sa kanyang kasiyahan. Uminom din si Lizelle ng tsaa at inilapag ang tasa sa ibabaw ng barya at sabay sabing tinatanggap niya ang dagdag na bayad. Nang makita ito ni Ray ay tumayo siya at inabot ang kamay ni Lizelle at binanggit na nais niyang magkasundo at maging maayos ang kanilang samahan.
Nagpasalamat si Lizelle pero ipinaliwanag niyang parang sobra iyon para sa isang F-rank na adventurer. Nilinaw ni Ray na hindi iyon ang ibig niyang sabihin at hinawakan niya ang kanyang dibdib at sinabi na nais lang niyang maging kaibigan ni Lizelle sa personal na antas. Dahil doon ay tinanggap ito ni Lizelle at napansin natin ang kakaibang tingin sa mata ng blondeng lalaki. Binanggit niya sa ating bida na nais niya itong ma-invite balang araw sa kanyang bahay upang ipakita ang kanyang koleksyon at pagkatapos nito ay nagpaalam na siya. Nang sila na lang dalawa ay ipinahayag ni Lizelle kay Hill na tila nawala na ang mga hinala ng lalaki sa kanya dahil sa nangyari. Tinanong ni Hill kung paano siya nakasisiguro at itinuro ni Lizelle ang kanyang dibdib at sinabing sinuri niya ito bago umalis ang lalaki. Lumipat naman ang eksena kay Ray na habang tinitingnan ang kanyang kamay ay iginiit na hindi man lang nagpakita ng kaba ang ating bida at tila wala rin itong naramdamang kahit kaunting takot, bagay na para sa kanya ay perpektong simula para makipagkaibigan dito. Sa gabi ay makikita sina Lizelle at Hill na umiinom at binanggit ng ating bida na si Ain at ang kanyang grupo ang unang nakatapos at siya ang nakinabang. Tinanong niya si Hill kung malaki na ba ang halagang iyon at sinabi ni Hill na sapat lang iyon para makabili ng kagamitan na mas mataas ng kaunti sa kanyang kasalukuyang ranggo. Pagkatapos nito ay tinanong ni Lizelle kung bakit B-rank si Hill at sumagot si Hill na gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Hindi agad naniwala si Lizelle kaya't ipinaliwanag ni Gilda na ang mga A-rank na adventurer pataas ay madalas makisalamuha sa mga maharlika, at ibig sabihin nito ay kailangan nilang umasta ayon sa kanila na para kay Hill ay nakakainis. Naunawaan ito ni Lizelle at pagkatapos, habang nakikita niyang umiinom si Hill ng alak ay ibinigay niya ang kanyang sahod para sa buwan at nagdagdag pa ng extra bilang reserba, dahil nais niyang tulungan siya nito sa susunod na pagkakataon na mangailangan siya ng tulong. Pagkasabi nito ay aabot na sana siya para uminom ng kanyang inumin, ngunit pinigilan siya ni Hill at natapon ang iniinom niya at hiniling ni Lizelle na bitawan siya at nang hindi ito sumunod, maayos niya ulit itong hiniling at sabay babala na ayaw niyang magutos. Nilinaw niyang ayaw niya itong itali o pilitin ngunit sa pagsasabi nito ay hinawakan ni Hill ang kanyang damit at malinaw na sinabi na iyon ay desisyon niya mismo dahil iyon ang gusto niya, kaya wala siyang karapatang makialam. Pagkatapos linawin iyon ay umupo siya at ibinalik ang pera at hinihiling lamang na huwag siyang mainis o mainip, ngumiti si Lizelle at nangakong magsisikap siya para maging karapat-dapat.